Magandang araw po muli mga kaibigan at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. So kanina pong umaga may lumabas na balita galing sa DCRH, galing kay Deo Macalma sa kanyang programang Piling Bayan. At sa programa po ni Deo Macalma, ito po ang nakalagay. In the program Piling Bayan, Lakay Deo Macalma said that the former Pangulo plans to resign. Rodrigo Roa Duterte handed over his certificate of candidacy as mayor of Davao City today and will immediately go to Manila at the Manila Hotel. So yan po ang sabi ng buwit daw ni Deo Macalma. At lumipad daw po si Pangulong Duterte papuntang Maynila kasama ang dating MECO President na si Silvestre Bello. At yan pong balitang yan ay walang katotohanan. Ang totoo po, pumunta talaga ng Maynila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para samahan yung kanyang mga kasama na nagpapile ng Certificate of Candidacy. At ito po yun. No? So, hayan po sila. Si dating Pangulong Duterte kasama si Attorney Vic Rodriguez, si Philip Salvador, si Attorney Hinlo at saka si Attorney Jimmy Bundok. So, yan po ang nangyari sa pagpunta niya ng Maynila. So, yun pong balitang lumabas ay hindi po totoo. Unang-una, hindi po nag-withdraw ng kanyang certification si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao. At ganun din po yung kanyang anak na si Baste Duterte. So, ang sinasabi po rito, ang tingin po natin dito, ito ay lantaran lang na paninira galing sa mga kalaban niya sa politika. Kasi itong balitang ito, medyo hindi ito magiging maganda para sa mga taga Davao. Kasi unang-una, alam nilang si Pangulong Duterte ay malaki ang pagmamahal sa Davao. At sa mga nagdaang araw, medyo talagang masasabi natin na parang ginigipit yung Davao. Mula po doon sa pagpapalit-palit ng mga kapulisan, yung issue sa KOJC at marami pang ibang mga issue dyan sa Davao na hindi maharap ni dating Pangulong Duterte kasi po siya ay ordinaryong sibilyan. So at ito pong balita na ito, ang tingin natin medyo sinisira lang ng mga kalaban ni Duterte yung kanilang paniniwala kay former president. Pero mukhang malabo po. Kasi unang-una, kilala ang mga Duterte sa Davao bilang makabayan. At ang tao po na ito ang nagdala ng katahimikan sa Davao City. Siya rin po ang nagdala ng malaking pag-unlad sa Davao City. So kung inyo pong mapapansin, sa ngayon, ang Davao ang isa sa pinakatahimik na lugar sa Pilipinas. At yan po ay produkto ng pagsisikap ng mga Duterte na ayusin ang kanilang bayan. So doon sa mga naninira, hindi pa man nag-uumpisa yung kampanya pero gumagalaw na sila.
At meron po tayong isang nakita sa social media din. Ito pong si dating Senador Laila de Lima. Ito pong si dating Senador at DOJ Secretary na si Laila de Lima, ang isa po sa mga kritiko ng Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang presidente. At si Duterte din po ang naging dahilan kung bakit siya nakulong sa kasong may kinalaman sa droga. At ang nangyari nga lang po, napawalang sala siya nitong panahon ni BBM. At ang sinasabi po nitong si Laila de Lima, siya raw po ay litong-lito at hindi niya malaman kung ano talaga ang plano ng mga Duterte. Kasi itong napabalitang pag-withdraw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagka-mayor ng Davao at tatakbo bilang senador sa national position ay mukhang nakaapekto ng husto dito sa plano nitong si Laila de Lima. Kasi po itong si Laila de Lima sa ngayon, hindi na po kasi siya makabalik doon sa kanyang dating kinalalagyan. Hindi na niya makuhang kumandidato bilang senador. At medyo hindi rin siya pwedeng kumandidato na direkta na maging kongresista, kaya po siya ngayon ay nasa ilalim na ng isang party list. So mukhang ang sinasabi ni itong si de Lima ay nanloloko daw o nililito ni Pangulong Duterte ang mga tao at dyan daw po ang kanyang nakasanayan. So doon po sa mga hindi nakakakilala o hindi masyadong nakakaintindi sa sistema ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon po sa mga hindi kilalang dating Pangulo, ito pong si Rodrigo Duterte ay medyo pagdating sa estratehiya sa politika ay medyo malupit ng kaunti. At kapag gumalaw po ito, ang dami ng naguguluhan. Sa ngayon po kasi, doon sa mga survey na lumalabas sa preferences sa pagkasenador, lagi po siyang kasama. Yun po ay noon na malayo pa yung pag-file ng COC. At ngayon pong nag-file siya ng mayor, ay medyo nakahinga yung mga kumakandidato sa national position. Pero ito po ang problema nila ngayon. Ngayong inendorso na ni Rodrigo Roa Duterte yung kanyang mga kaalyado, si Vic Rodriguez, si Bongo, si Bato at saka si Philip Salvador. Nandyan din po si Jimmy Bundok. At ito nga pong isang medyo matikas-tikas din na politiko na nasa Kongreso, si Rolando Marcoleta, ay medyo talagang malamang sa inodoro pulutin yung mga kandidato ng administrasyong Marcos. Kasi po, unang-una, kung ang pag-uusapan lang ay kredibilidad o pangalan, kung Marcos at Duterte ang pagkukumparahin ay medyo malayo ang pagitan. At hindi po maitatanggi kapag ang kandidato po ay inendorso ni Rodrigo Roa Duterte, yung dating Pangulo, hindi naman po ibig sabihin ay dahil siya ay sikat, pero ang isa po kasing nakatatak sa isip ng mga tao ay ang pagiging makatao at makapilipino nitong si Duterte. So kapag inendorso niya ang isang kandidato kahit sa anong posisyon, yun din ang maiisip ng mga tao. At sa totoo lang, yung mga taong nagpipilit siyang ibagsak, umpisahan po natin kay Antonio Trillanes na ngayon ay kumakandidato na lang na mayor sa Caloocan at mukhang nasa alanganin. Ito pong si
Isa pa itong si Leila de Lima na hindi na makabalik-balik sa national position, kaya napilitan na lang nag-party list. At ito pong mga galamay ni Tambaloslos na mukhang mga nasa alanganin ngayon dahil mukhang medyo nasira ang kanilang pangalan nung magkabistuhan yung malaking korupsyon sa Kongreso. So ulitin po natin, yun pong lumabas na balitang umatras sa pagka-mayor ng Davao si Pangulong Duterte ay hindi po totoo. At maaari pong yun ay pakanalang ng mga taong ayaw kalaban nila sa politika. At malaki ang takot na siya ang maging mayor sa Davao. So hanggang dito na lamang po muli at maraming salamat. Paki-like and subscribe na lamang po.